Naka-hold o pansamantalang hindi mo na inaaprubahan ng NBA ang trade ni Kawhi Leonard pabalik sa Toronto Raptors. Ang dahilan, ang hindi pa natatapos na investigasyon ng NBA kaugnay ng aspiration case na kinakasangkutan ni Kawhi at ng Los Angeles Clippers. Pero habang hinihintay natin ang magiging desisyon ng liga, kwentuhan muna tayo. Para sa maraming NBA fans ang hindi talaga alam o hindi lubos na naiintindihan kung ano ba talaga ang aspiration case at bakit ito naging napakalaking issue at umabot pa sa puntong naapektuhan pa ang trade ni Kawhi Leonard. Pero bago yan, throwback muna tayo ng konti. 2019 free agency, panahong katatapos lang ng championship ni Kawhi sa Toronto Raptors o edi mainit ang pangalan niya, mataas ang value eh. Ikaw ba naman bumitbit ng team sa East sa championship sa unang taon at kaisa-isang taon mo doon? Kasama ni Kawhi na namimili ng team noon ay si Dennis Robertson, advisor at tiyuhin na din ni Kawhi. Si Uncle Dennis nga kung tawagin. May kwento noon na itong si Uncle Dennis ay humihingi umano ng mga benepisyong labas sa NBA contract habang nakikipag-usap sa iba't ibang teams. Disclaimer lahat ng ito ay alleged at based sa mga report mula sa mga team at media. So ano-ano daw yung dinedemand nitong si Uncle? Una, unlimited access sa private plane, isang bahay, guaranteed off-court endorsement income, kahit hindi bahagi ng NBA contract, part ownership ng team of franchise. At may report pa dati na sa Toronto Raptors daw para mag-stay siya, humihingi daw siya ng ownership stake sa Toronto Maple Leafs at hindi bababa sa 10 million kada taon na sponsorship income. Kalata ni Uncle Dennis si Michael Jordan yung pamangkin niya. At nung panahon na yon, si Kawhi at si Danny Green ay parang may usapan na magkasama pa din silang lilipat o magsasama ulit sa iisang team. After nila magkampiyon ng magkasama sa San Antonio Spurs at Toronto Raptors. Alam na ng madami na gusto ni Kawhi na umuwi sa kanyang hometown, ang Los Angeles. Kaso syempre dalawa nga ang team doon, Lakers at Clippers. Pero parang matunog na no na syempre sa Lakers ang lilipatan nitong si Kawhi. Siya nga dapat ang magiging kaduo ni LeBron sa Lakers noon at hindi si AD. Ang pagkakaalala ko, si Danny Green alam na talagang Lakers ang magiging bagong team nila ni Kawhi. Pero dahil nga sa hinihingi nitong si Tito Mo Dennis, hindi kinaya ni Jeanie Buss yung mga demand nila. Habang ang Raptors naman ay parang nakaramdam na tila unreasonable ang mga kahilingan at nagduda kung talagang balak ni Kawhi bumalik sa Toronto. At yun nga, ang napili ni Uncle Dennis ay ni Kawhi pala ay ang Los Angeles Clippers. So wala naman ng report kung bakit Clippers ang napili niya. Kung kumagat ba si Steve Ballmer sa mga demand ni Uncle Dennis na malamang hindi na nila i-disclose yun if ever dahil bawal nga yun sa NBA. So si Danny Green hindi na sumama sa Clippers. Parang bahala ka dyan, usapan Lakers tayo dito na ako. At yung inaasahang LeBron-Kawhi duo, naging backup plan ng Lakers noon ay si Anthony Davis nga. But anyway, bakit importante yung kwento na yan sa aspiration case ni Kawhi? Parang kahawig daw kasi nito yung mga naging demand ni Uncle Dennis noong 2019 free agency. Hindi ibig sabihin na ito ang patunay, pero ito ang dahilan kung bakit muling nabuhay ang mga lumang report tungkol kay Uncle Dennis. Pero ano ba muna yung aspiration? Ang aspiration na itinatag noong 2013 ay isang fintech o financial technology company na nag-aalok ng digital banking at investment services. Ang kaibahan nila sa ibang fintech ay ang environmental advocacy nila. Isa sa pinakasikat nilang programa ay ang pagpapatanim ng mga puno. Halimbawa, sa ilang products nila, bawat swipe ng debit card o bawat customer transaction ay may katumbas na tree planting sa pamamagitan ng kanilang reforestation partners. So ano naman kinalaman ni Kawhi dyan sa company na yan? Noong 2022 kasi, pumirma si Kawhi Leonard ng endorsement agreement sa Aspiration na aabot ng $28 million. Sa Aspiration Company, may $50 million investment si Steve Ballmer, ang owner ng Los Angeles Clippers. At dahil part owner nga si Ballmer ng Aspiration o sabihin na natin minority investor, iniisip ng iba na pwedeng ginamit daw ang endorsement deal bilang paraan para mabigyan si Kawhi ng dagdag na bayad sa labas ng NBA contract na kung mapapatunayan ay salary cap circumvention. Pero wala naman sanang problema kasi sabi naman kinuhang endorser si Kawhi ng Aspiration. Walang mali doon. Ang problema, ayon kay Pablo Torre, yung nagsiwalat ng issue na to, sinuri nila ang public records, social media,
interviews, commercial at iba pang public appearances. Wala silang nakita kahit isang public endorsement ni Kawhi sa Aspiration. Walang commercial, walang social media post, walang event, walang campaign at walang kahit isang picture man lang na sana nagpo-promote ng kumpanya o ng tree planting initiatives. Kaya tinawag itong no-show job. Kaya kung 28 million ang halaga ng endorsement, nasaan ang endorsement? Kaya allegedly ang marketing deal ni Kawhi sa Aspiration ay para i-circumvent ang salary cap. Pero source allegation lang yan. Hindi pa napapatunayan sa NBA investigation. Ngayon, ito naman ang depensa ng kampo nila Kawhi at owner ng Clippers. Ayon kay Steve Ballmer, yung $50 million investment niya sa Aspiration, maliit lang daw yon kumpara sa kabuuang kumpanya at mas mababa sa 3% ang ownership stake niya. Niwala rin daw siyang board seat o control sa operation ng kumpanya. So parang more on gusto niyang ikalas yung involvement niya sa Aspiration. Pero kasi yung Aspiration ay naging founding partner din ng bagong arena ng Clippers, yung Intuit Dome, sa isang sponsorship deal na nagkakahalaga ng $300 million. Kaya nagkaroon ng business relationship ang Aspiration at ang Clippers, bukod pa sa personal investment ni Ballmer. Yun lang. Ayon pa kay Ballmer, hindi niya iniutos ang endorsement deal. Wala siyang control sa Aspiration. Nag-invest lang siya bilang investor. Siya rin daw ay naloko ng Aspiration at ng co-founder nitong si Joe Sandberg. Nakalaunan ay naharap sa fraud case. Ang depensa naman ni Kawhi, naiintindihan niya daw ang kontrata at ang mga obligasyon niya rito, kaya hindi raw totoo na wala siyang ginawa. Hindi nga lang niya din sinabi kung ano yung mga nagawa niya para i-endorse ang company. So kung dito sa atin may nilabas na budget pero walang project, sa kaso nila Kawhi, parang may binayaran para mag-endorse pero walang nag-endorse. Kaya nag-amoy under the table tuloy. At yan exactly ang iniimbestigahan ng NBA dahil kung mapapatunayang totoo ang mga aligasyon, labag yon sa salary cap rule ng NBA. Unfair nga naman sa ibang team owners yon. Yung iba hirap na hirap pagkasyahin ang mga gusto nilang players sa salary cap na umaabot pa sa nagtitrade sila o binibitawan na lang ng walang kapalit ang ilang players para lang makasunod sa rule. Tapos may isang team na nagagawa pa lang magbigay ng karagdagang compensation sa labas ng opisyal na kontrata, mawawala ng saysay ang layunin ng salary cap na panatilihing patas ang kompetisyon sa buong liga. Pero again, ang lahat ng ito ay mga aligasyon pa lamang at nananatiling bahagi ng patuloy na investigasyon ng NBA. Pero based sa obserbasyon mo, naniniwala ka ba sa mga aligasyon ni Pablo Torre? O tingin mo wala talagang mali sa ginawa nila Kawhi at Steve Ballmer? Comment ka naman ng thoughts mo sa baba. Paki-like and share naman ang video at baka naman, paki-subscribe na din ng ating channel para sa mga susunod pang NBA Kwentuhan.